the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by
ways faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't. Man, okay. Magandang umaga sa ating lahat. At sa mga nasa Facebook ay isang malamig na umaga. Magamat malamig pero huwag tayong padadala sa lamig. Ganun talaga yan. Pag mainit, nagrereklamo din tayo. Pag malamig, nagreklamo. So ang pinakamaganda ay meron tayong tamang pananampalataya para hindi tayo magreklamo. Okay, dito sa ating Facebook ay Brother Bore, ayan, magandang gisingin niyo yung mga pamilya ninyo. Ayan, kasama na natin si Sister Emilia, na Dumark, Sister Joyce, si Raquel, si Brother Rolly, si Maricel. Yan, so magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga hindi pa gising, ay gisingin nyo ng mga nakahiga pa. Maaaring gising sila pero nakahiga pa kasi malamig talaga.
Pero kinakailangan bumangon para makinig. Yan, sige, tuloy-tuloy tayo at alam nyo, napakahalaga. Si Krisya, yan, kasama na natin. So, napakahalaga na yung ating pinag-uusapan tungkol sa plano natin. Alam nyo, the best plan para sa atin ay magkasundo ang buong pamilya na kilalanin ng lubusan ng Panginoon. So, sabi nga ni Pastor ay hindi lang natin kilala ang Panginoon theologically, pero dapat kilala din natin siya by experience. Ibig sabihin, sayang naman yung pagkakilala natin, hindi naman natin nararanasan yung Diyos na kilala natin. So, napaka-importante na maranasan natin ang Diyos araw-araw. Yan. So, kasi kung meron mang pinakamaganda na buhay natin araw-araw, ay yung Diyos natin. Kasi sa totoo lang, ang Diyos nating, ang Diyos ng bawat isa, o ang buhay natin ay nakadepende sa pagkakilala natin sa Diyos na kilala natin o kinikilala natin. Yan. Kung ano ang lifestyle natin, kung ano ang kultura ng ating buhay, kung ano ang routine ng ating buhay, kung ano yung ikot ng ating buhay araw-araw, ay yan ang nagsasabi kung sino ang Diyos na kinikilala natin. Yan ang ano yan. Yan ang totoo niyan. So, pinakamaganda, bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa si Apostle Paul. Tingnan mo, nung hindi pa niya kilala ang Diyos, wala pa siyang kilalang tunay na Diyos. Anong ginagawa niya? Anong takbo ng buhay niya noong mga panahon na yon? Siya ay taga-usig ng mga mananampalataya. O, biro mo, araw-araw naghahagilap siya ng mga naghahagilap siya ng mga Kristiyano. O, para ikulong, patayin, usigin. Pero isang araw, tinagpo siya ng Panginoon. At nung siya natagpuan siya ng Panginoon, anong sabi niya? Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ayon. So simula noon, doon na nagsimula lahat. Hanggang sa nakita nyo, binago siya ng Panginoon. At yan na yung pinag-uusapan natin ngayon na anong sabi niya? That I may know Him. So yan ang napakaganda mga kapatid na dapat yung kultura natin, yung testimony natin, yung routine natin, yung lifestyle natin, yung buhay natin araw-araw ay nakadepende sa kinikilala natin na Diyos. O, katulad si Apostol Pablo, nung nakakilala na sa totoong Diyos, ano sabi niya? Wala na. Hindi na niya inuusig yung mga Kristiyano, mananampalataya. Bakit? Mananampalataya na siya eh. O, kumalas na rin siya sa grupo ng mga Pharisees. O, dati sikat siya doon, pero kumalas na siya. Then kumalas na siya sa kamunduhan. Kumalas na siya sa kultura ng buhay ng tao na walang kinikilalang Diyos. Hanggang sa isang araw nagbago lahat. Bakit? Meron na siyang Diyos na totoo, walang iba kundi si Kristo. So, ganun din dapat tayo. I hope nakikinig sana ito mga kapatiran natin. Oh, magbabago lahat eh. Magbabago yung kultura, magbabago yung lifestyle, magbabago yung routine natin araw-araw, magbabago yung kasuotan natin, magbabago yung pananalita natin, magbabago yung mga pinupuntahan natin na lugar, lahat babaguhin ng Panginoon. Oh, magbabago yung kinakain natin, iniinom natin. Magbabago lahat eh. Magbabago yung higit sa lahat, siyempre nagbago yung Diyos natin. Yun ang pinakapunot ugat lahat. Nagbago na yung direksyon ng ating buhay. Nagbago na yung mga isa pa na napaka-importanteng binago ng Diyos, yung ating eternal destination.
So, i-consider natin lahat yan. Binago ng Diyos ang tayong miyembro na pamilya. Dati or belong to the family of Satan. Lahat yan binago ng Diyos. Okay, so makikita natin na napakasarap baguhin ng Panginoon at makakilala sa tunay na Diyos. Yan. So, makita niyo si Paul, ano sabi niya? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yun. Doon niya naranasan yung totoong kasiyahan ng buhay. Si Apostol Pablo. Nung siya ay nakakilala sa tunay na Diyos. Sige, wala pa si Mark. So, the best plan ay makakilala tayo, magkasundo ang buong pamilya na kikilala sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda dyan. Oo. So, katulad ngayon, patapos na ng unang buwan ng 2026. Napakabilis ang panahon. Napakabilis. Magtatapos na. Sa susunod na linggo, ano na tayo? February na. Birthday na ni Brad Edgar. Pambihira. Palagay ko, sana naman kaya sila magdi-date ni Sister Irene. Kahapon, nag-date na kami ni Sheila eh. Umikot na kami diyan sa Luwakan. Okay na yon. Sa liwanag kayo. Sige. Sa dilim kami. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo. Sige, Prager. Wala pa si Dumark eh. Gandang umaga po sa atin lahat. At yung mga nabanggit ng ating mga pastor. At ito yung tatalakayin natin sa ating programa. Actually, ay naidagdag ko na rin sa aking plano o yung goal katulad ni Apostol Pablo, yung kilalanin talaga ng lubusan ng Panginoong Hesukristo. At napakaganda na ito yung makita natin. At ito yung magandang pagbulay-bulayan natin. Because sabi nga ng Biblia, let me read once again itong book of Philippians and chapter number 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. And napakaganda na may emphasize natin na maigi yung kahalagahan at yung napakagandang halimbawa na ginawa ni Apostol Pablo na nakilala niya ng lubusan ng Panginoong Hesukristo. At ito yung sandaling tatalakayin po natin. Paul's ultimate life goal. Dahil ito yung naging plano o goal ni Paul nung siya ay na-convert on the way of Damascus na sabi nga ng ating pastor ay talagang tinalikuran niya yung mga dating pagkatao niya. At napakaganda na makita natin yung intimate, experiential relationship na Paul kay sa ating Panginoong Hesukristo. So yun yung aking sandaling tatalakayin. Dahil unang-una ay makita natin ay talagang naging desidido, hindi lang desidido si Apostol Pablo na kilalanin at yung lalong mapalapit sa Panginoon. Dahil yung word na intimate ay tumutukoy narinig na natin to mula sa ating pastor, kay Pastor Hill, yung closeness natin, yung nearness natin sa Panginoon. So gaano ba tayo ka-close sa Panginoon? Maaari tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, gaano tayo kalapit sa Panginoon? Di ba? Ay napakaganda na yun, yung i-check natin sa ating sarili. Just like Apostle Paul, talagang inilapit niya yung sarili niya sa Panginoong Hesukristo. Embracing Christ's resurrection power. Dahil nakita niya yung kagandahan ng pangako ng Diyos, lalong-lalo na sa bawat isa sa atin. At nakita naman natin yung kanyang
buhay, yung kanyang suffering, at yung kanyang iginugol sa gawain ng Panginoon. So unang-unang makita natin yung kanyang experiential knowledge. Dahil makita naman natin ay napakaraming isinulat si Apostol Pablo. Na ibig sabihin ay marami siyang nagawa para sa Panginoon. Ayon sa kanyang isinulat ay napakarami niyang ginawa. Dahil naririnig po natin, narinig ko na rin kay Pastor Hill yung experiential knowledge. Na ibig sabihin yung intellectual or deep relationship natin sa Panginoon. Na kung susukatin natin ay meron ba tayong ganong katinding relasyon sa Diyos? O sabi nga yung bang patitik-petik lang tayo o kaya pakurot-kurot lang tayo sa Panginoon. Lalong-lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil binanggit ni Paul dito that I may know Him. Iyan yung intimate na goal ni Paul na makilala ng lubusan ang Panginoon. At yan ay tumutukoy sa intellectual knowledge na ipinakita ni Apostol Pablo na kung saan ay talagang ibinigay niya yung buhay niya. Hanggang kamatayan ay ibinigay. That is an intimate na personal and growing relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na makita rin natin yung naging buhay ni Apostol Pablo o yung ginawa niya para lalong nakilala niya ng lubusan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga meron tayong ganitong programa. At ako'y nauunawaan ko kung bakit gaano kaseryoso yung ating pastor mula kay Pastor Hill, kay Pastor RJ, na tayo po ay i-push talaga, na tayo po ay makinig at kilalanin ng lubusan ng Panginoon Hesukristo. Dahil yun yung nangyari kay Apostol Pablo Nakilala na ng lubusan at wala nang ibang hinahangad ni Apostol Pablo kundi magkaroon ng intimate relation or closeness, magkaroon ng connection sa Panginoong Hesukristo at yun bang magkaroon siya ng relasyon na kung saan ay malapit sa Panginoon Hesukristo. And makita natin is He's willing to lose everything. Makita naman natin yung buhay niya ay i-give up niya lahat, yung kanyang profession, yung kanyang position, at maging yung kanyang fame. Dahil sikat siya Sabi nga ng ating pastor kanina sikat siya sa mga Romano, sa mga Pariseo noong araw. Pero i-give up niya lahat yung mga bagay-bagay niya para lang makilala ng lubusan ng Panginoong Hesukristo. Yung earthly possession niya ay i-give up niya and pursued for the sake of intimate. Yung word na intimate, sabi ko kanina, ay closeness marked by warm friendship developed through long association. Paano mo makikilala ng Panginoon? Bihira mo siyang kausapin, di ba? Bihira nating i-meditate yung kanyang salita. Sabi nga, minsan ay tinutulugan pa natin yung kanyang banal na salita. Meron ba tayong maalala na very close sa Panginoon sa Biblia? Na tinawag sa Biblia na the friend of God. Di ba? Napakaganda na maabot din natin na tayo po ay maging kaibigan ng Panginoon. Hindi kaaway ng Panginoon. Dahil mahirap maging kaaway ng Panginoon. Hindi natin magugustuhan yung resulta pag kinontra natin. Sabi nga ni Paul, para kang sumisipa sa matulis na bagay pag kinontra natin ang Panginoon. At makita natin ay sabi nga niya ay mga ipot lang. Ipot lang, sabi ni Apostol Pablo. Yung mga bagay-bagay na naabot niya sa kanyang sarili, na ibig sabihin worthless or
mga garbage lang yung mga bagay-bagay na yon. Pero nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo, doon niya ibinuhos yung kanyang paglilingkod sa Kanya. At nakilala niya ng lubusan ang Panginoong Kristo. At na-experience niya, hindi lang niya na nakilala ang Panginoon, bagkus ay na-experience niya mismo yung kapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Napakaganda rin na mai-enjoy po natin, ma-experience natin yung intellectual experience or knowledge na nanggagaling sa Panginoon. At ito yung nabagandang pagbulay-bulayan po natin. At sabi nga ni Paul in Galatians 2:20 na sabi ni Paul, though believers that the more we suffer for Christ, the more God will shower us with comfort through Him. Di ba? Lalo tayong bibigyan ng Panginoon ng napakagandang pagpapala, comfort. At yung napakaganda ay yung blessing ng Panginoon. Dahil paano tayo i-bless ng Panginoon? Kung wala man tayong matinding relasyon sa Kanya. When we say intimate relationship, ay meron tayong closeness sa Kanya. Dapat nga tayo yung dapat maging close sa Panginoon. Nasikapin po natin na maging close dahil unang-una, ano yung ibinigay ng Diyos sa atin? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Di ba? Yung ating kaligtasan. First and foremost, ibinigay niya yung ating kaligtasan para hindi tayo mapahamak sa cross ng Kalbaryo o sa apoy ng impyerno. Di ba? Ginawa niya yung pinakamahirap doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga meron tayong tinatawag na yung kapangyarihan ng kanyang resurrection. The power of His resurrection na binanggit dito sa talatang ito. Anong ini-emphasize yan? It refers to the power of the Holy Spirit na taglay-taglay po natin. Dahil unang-una, sa kasama na natin ng Panginoon. Once na tinanggap natin siya, we have now the Holy Spirit of God, the third person of the Godhead, na tayo ay pinagtagumpayan ng Panginoon doon po sa kabayaran ng ating kasalanan. At wala nang ibang ninanais ng Panginoon kundi tayo po ay lumago sa ating spiritual na buhay. Dahil tingnan nyo, pag wala tayong paglago, anong kwenta yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo? Di ba? Anong kwenta yung tinanggap natin na buhay na walang hanggan sa langit kung wala naman tayong makitang paglago sa ating sarili? At yung pag-asa, the hope of future resurrection. Di ba? Napakaganda na makita natin yung yun bang bunga ng ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Nagkaroon na tayo ng pag-asa na dati ay wala tayong kapag-asa. Meron tayong buhay na walang maayos na direction. Pero nung tayo po ay tumanggap na at nakilala na natin ang Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon na tayo ng tinatawag nating 100% assurance natin doon po sa kalingitan. At yun yung kagandahan ng muling pagkakilala natin sa Panginoon. Di lalo na pag meron tayong tinatawag nating intimate na relasyon sa Kanya. Ay ako'y naniwala na dadalhin tayo sa closeness na relationship sa Panginoon. The fellowship of His sufferings. Makita naman natin na yung ginawa ni Apostol Pablo ay hindi siya, sabi nga, hindi siya nagpasarap sa kanyang buhay. Nung nakilala na ang Panginoon ay talagang ginawa niya yung the best niya para sa gawain ng Panginoon. At yan ay tumutukoy sa kanyang eksperyensya na ginawa para sa gawain ng Panginoon. Sharing in the persecution and hardship that comes from following Christ. Maalala ba yung sabi ng Panginoon na kung gusto nating sumunod sa Kanya ay kailangan buhatin po natin
Carry our cross. And that is yung sinasabi niya na sufferings and persecution na dinalas ng Panginoon. Dahil makakaranas. Hindi tayo exempted sa tinatawag nating persecution. Makakaranas tayo ng persecution. Si Apostol Pablo, nakaranas din ng persecution. Hindi siya nagpasarap sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus ay tinanggap niya yung sufferings, persecutions, at iba't ibang uri ng yung bang pasakit ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil maraming mga persecution na inabot niya. At sabi ng Biblia, being made conformable unto his death. Yan ay sinisignify ng dying to selfish ambition ni Apostol Pablo. Ginip up niya lahat yung kanyang ambisyon sa buhay. Ginip up niya lahat yung kanyang pride. Dahil napakarami, ma-pride din si Apostol Pablo. Dahil may position siya. Meron siyang ipinagmamalaki sa kanyang sarili. At sa kanyang sarili ay by profession siya ay isang abogado. Kilala naman natin ang mga abogado. Hindi pwede na mawawala yung kanilang pride sa kanilang sarili. And allowing oneself to be transformed, to become more like Christ. Ito yung narinig ko kay Pastor Yil, na hindi lang tayo transform ay hindi tayo magko-conform but to transform to become more like Christ. Yun yung isang napakagandang maisama natin sa ating plano na maabot po natin, matransform tayo, na magkaroon tayo ng pagnanasa na maabot yung character ng Panginoon Jesucristo to be like Christ. At wala nang ibang dinisire ni Apostol Pablo kundi magkaroon ng tinatawag nating intimate, sacrificial, experiential relationship sa Panginoong Jesucristo. To be fully transformed. Napakaganda na tayo rin ay maging puspusan tayo na magkaroon ng totoong relasyon sa Panginoon. At maabot natin yung tinatawag nating character ng Panginoong Jesucristo. At bilang isang Kristiyano, maabot natin yung maturity natin bilang isang Kristiyano. Dahil pag nag-matured ka na, ibig sabihin, naabot mo yung Christ-like character ng Panginoong Jesucristo at embracing yung tinatawag nating joy of His resurrection or resurrection power and hardship of suffering of our faith. Dahil kasama yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Just like Apostle Paul, pero sa bandang huli, anong sinabi ni Apostol Pablo? I have finished my course. I have kept the faith. I am now ready to be offered. Napakaganda na yung i-goal din natin sa ating sarili. Na puspusan na maabot po natin yung naabot din ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan lang sa akin. Magandang umaga and God bless po sir. Amen. Okay, sige. Tuloy-tuloy na tayo. Dito sila, Brad Dumark. Kaninong bahay kayo, Dumark? Saan yan? Morning po, Pastor. Dito po kami kina Alden po. Yan. Good. Nasaan sila? Wala, parang Nandito, sir. Yung pamilya nila, sir. parang tatlo lang naman nakikita ko. Dito, sir, mga pamilya nila po. Kasama po dito. Sa likod. Kasi dito sa kabila, open kasi, sir. Sobrang lamig talaga. Ayun. Kaya dito kami sa may lilim. Ayun, pambira. Lamig talaga, oh. Siksikan kami, sir. Huwag lang kayo magpatong-patong at oo. Sige. Okay yan. Thank you. Alden. Pastor.
Tsaka si Duen. Oo, thank you na tinanggap nyo si Dumark dyan. Thank you. Para nakikita ko lang dyan sila Brother Rolly tsaka si Sister Vivian Mamayra po. Sister Myra, yan. Oh. Parang ang layo ni Brother Rolly kay Sister Vivian. Oo. Si Alden itong nasa malapit. Yes, sir. Si Alden po. Oo. Kala ko binata eh. Si Brother David, wala pa sila? Wala sila? Wala pa, sir. Wala. Nag-market pa sila. Sila, Brad Buddy, sila wala? Wala sila? Wala sila, sir. Hindi nyo pinuntahan? Bukas naman sila kanina, sir. Ano sila? Pati sila John Michael. Sayang naman. Brad Jerry. Okay, Ay, sige. sige. Tuloy-tuloy tayo. Thank you sa nyo. Malamig. Pero hindi po pwede manlamig din tayo sa pananampalataya. Kinakailangan na malamig man. Pero mamaya hindi na yan. Sige, tuloy-tuloy tayo. Sige, Dumark. Good morning. Mamaya, sandali, Dumark. Mamaya gusto ko marinig si Alden tsaka si Dwen. Anong plano nila sa buhay? Alam nyo, hindi anumang plano nyo sa buhay, basta para sa Panginoon ay hindi ko kayo iiwanan. Walang iwanan. Sa totoo lang, pagka para sa Panginoon, naniniwala ko na walang imposible, kaya ito yung magandang samahan na walang iwanan. Kasi hanggang langit tayo Ano mang pagkukulang natin, pwedeng maayos yan. Lahat may pagkukulang. Lahat may kahinaan. Pero ang pinakamaganda, magtulong-tulong tayo para yung kahinaan, pagkukulang ay maayos natin. Kaya kayo, Duen, tsaka si Alden, huwag kayong mahiya sa simbahan, sa akin, bilang pastor ninyo. Pagka medyo meron kayong gustong tanungin, gustong liwanagin, gustong mangyari sa buhay nyo na sa akala nyo, pwede ako makatulong simbahan. Basta sa ikalalago ng buhay nyo bilang Kristiyano, ay huwag kayong mahiyang lumapit. Sige. Dumark. Amen. Good morning po muli sa ating ayan, maganda po yung narinig natin kasi Edgar. Ayan, to encourage us. At magandang umaga sa lahat ng mga family devotion po natin ngayon. At gusto ko lang po i-share yung isa sa mga ginawa kong plano na kung saan ay nagkaroon din ng isang strategy kung paano makapag win ng mga kaluluwa para sa Panginoon. At yun, gusto ko lang tungkol yung verse na ito. Sabi ni King David in the book of Psalms chapter 118. Sabi ng Bible dyan in verse 6, "The Lord is on my side, I will not fear. What can man do unto me?" It is better, in verse 8, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. At in maganda po dito in verse 10, "All nations compass me about, but in the name of the Lord will I destroy them." Yan, napakaganda po yung sinabi ni King David po dito, kung saan ay sa Panginoon, it's better to trust in the Lord, no, kaysa sarili po natin. Kaya maganda po na meron tayong plano na ginawa para sa Panginoon, para sa ating ikalalago.
No, at wag tayong matakot na gumawa ng plano kasi maraming iba na gumawa paggawa ng plano pa lang ay natatakot na eh. Kaya pag magsasalita lang dito, tatawagin isa-isa, natatakot na. Pero anong sasabihin ko? Bakit? Natatakot? Kasi walang plano. Di ba? Di ba? So, pero pag may plano ka, masaya kang ihayag yun. Masaya mong i-share sa bawat isa. Yan. Sa atin ngayon dito sa ating devotion. Kaya yun gusto ko po rin i-share. At dahil yun nga, sa church, ang ating mga pastor ay nagkaroon kami ng mga strategy paano magdala ng kaluluwa sa church. At ayun, at nakita ko talaga lahat yun na sinulat doon, lahat talaga ay effective at nangyayari talaga pag ginawa mo talaga. At ang pinakamagandang resulta ay yung na-experience mo talaga. Yun nga lagi sinabi doon sa sa revival, mas maganda ma-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Kaya yun, gusto ko lang i-share ito kasi blessing eh. Nung Wednesday ay habang kami ay nasa area ay hapon na yun ay talagang sa aming area ay paghapon ay nagsishare kami sa school. Nag-antay namin yung labasan ng mga estudyante. Then habang kami nagsishare ni Brother Rico, doon siya sa kabila, dito ako sa kabila. Ay may nakita kong dalawang bata na papalapit na yan, tinawag ko sila at binahagian ko sila. At yun, habang tumanggap sila sa Panginoon at nagkikwento na kami, tinanong ko na sila saan yung kanilang bahay at saan kayo nanggaling, sabi ko. Sabi nila galing sila sa ospital. Dahil yung tatay nila ay dinala sa ospital kahapon ng Tuesday. Ayan, yun, pumunta sila. Ano nangyari? Yung tatay ko po ay na-hemorrhage yung sa utak niya, parang na-coma. Ayan. So, yun, hindi na daw makilala yung anak, hindi na makilala yung lola niya. At yun, biglaan yung pangyayari niyon. Kaya nakita ko yung mukha nila lungkot na lungkot. Ayan. So, yun, habang kinikwento kami, mahaba ng kwento. Talagang tinanong ko sa'yo, nasaan yung mama ninyo? Wala na rin si mama. Nung baby pa lang itong kapatid ko, iniwan na kami. Kaya yun, so ang ipalaki sa kanila, yung lola nila at saka yung tatay nila. So, ngayon, yung tatay nila na-coma. So, talagang kawawa sila. Yung lola na lang at mga kamag-anak na kapatid ang nagbabantay sa kanila. Kaya mamaya sabi nila nagugutom kami. Sabi nung bata isa, yung bunso, nagugutom kami po. At saan ba yung bahay niyo? Tanong ko. Doon po sa Marcos Highway sa likod ng Pure Gold. Ay, malayo-layo pa yun, maglalakad pa kayo. Umuulan pa. Kaya ngayon nagkaroon ako ng desire na naawa ko sa kanila. Sabi ko, ihatid ko na lang sila. Tapos kung sinong mabutan ko dun sa bahay ay ay makapag-share din ako sa kanila. At maging prospect din sila sa linggo, sabi ko. At yun, hinatid ko sila sa bahay nila hanggang sa doon pagdating namin. Talagang malaki naman yung bahay, pinagkatiwala sa kanila. Hanggang sa maya-maya, may dumating na dalawang kabataan na kaibigan ng kanyang kuya na nagbabantay sa tatay nila sa ospital. Nahanap yung kuya nila. So yun, kinuha ko na rin opportunity na ibahagi ang salita ng Diyos. Ayun, so doon hanggang maya-maya, dumating rin yung lola. Habang kami kikwento doon. Yun, binahagi ko rin ang salita ng Diyos sa kanila. Hanggang sa maya-maya ay in-invite ko sila. Dahil ngayon meron kaming pananambahan ngayon, Wednesday po ngayon. Gusto niya, may time ba kayong pumunta sa church? Ayan, so sabi ko, mas maganda na maranasan niyo ang pagpunta sa simbahan at ipanalangin natin yung tatay ninyo na sa ospital. So yun, kinausap ko yung lola hanggang sa pumayag siya at pinayagan yung dalawa niyang apo at yung kaibigan ng kanyang kuya. So yun, kaya may bisita na 4 nung sa Wednesday.
at nabaptize yung dalawang bata kahit sobrang lamig. So yan. Yun. At ang good news doon, sabi din ng lola ay sa Sabado ay punta kayo dito, mag-Bible study tayo. Tatawagin ko yung mga kaibigan ko at mag-Bible study tayo dito. Kaya ngayon, meron akong plano. Nakagawa ako ng plano ngayon na yun ang pupuntahan namin ngayon. Mamaya, pagkatapos ng good news class sa hapon, ay ipa-follow up namin. Yan. Follow up namin sila. At yung plano ko nung una ay nadagdagan. So, yun. Nakita ko talaga yung yung pag may plano ka at talagang kung kilala mo talaga ang Panginoon, hindi mo kahiya ang Diyos kahit anumang mangyari. At huwag kang matakot sa kahit saan ka man magpunta kasi nga kasama mo ang Panginoon. Kaya nakita ko dito bilang isang lagi natin pinag-uusapan dito, it's all about plan. Ay talagang ipakita natin yung mga naririnig natin. Ako nga, inisip-isip ko kagabi, from Monday hanggang Saturday, puro plano naririnig natin mura sa mga new generation, young people, tapos college, at sa mga mothers hanggang ngayon, ay lahat is all about plan. So, lahat marami na tayong narinig, pero pag hindi po natin nagagawa yan, useless pa rin yun. Diba? Hanggang na head knowledge na lang. Hindi talaga natin ginagawa talaga sa buhay natin. Hindi natin may experience yung power ng Diyos kung hanggang head knowledge lang tayo. Kaya ako nagpapasalamat dito nga isang pribilehiyo din na magamit ng Panginoon na tuwing pupunta dito sa village ay talagang sinisikap talaga na ahead of time ay gumising ka ng umaga at pupunta dito at maging blessing sa magamit sa gawain ng Panginoon sa bawat pamilya dito. Kaya ako pinagpipray ko talaga na isang araw ay lahat tayo dito ay pwedeng gamitin ng Panginoon. No? Huwag tayong matakot na magpagamit sa Panginoon. Masaya magpagamit sa Panginoon. Amen. Kaya yun laging in-encourage ng ating mga pastor na umattend lagi tayo sa bawat pananambahan kasi yun ang kailangan natin eh. Naku, yun ang pinaka source of foundation natin para tayo ay lumago spiritually at yung family natin magkaroon tayo ng plano na magpagamit sa Panginoon. Kaya yun sir, at I hope na doon sa binahagi ko po ay merong nakuha po na kahit paano ay naging blessing po sa ating ngayong umaga. So yun lang po sir, thank you po. Amen. Yun, magandang marinig natin. Alam niyo, maganda yung na-share yung yung nararanasan sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo nung kahapon, ay nung ating Huwebes na nag-comment ako. Sabi ko, yung plano na ginagawa natin sa Panginoon, depende sa pagkakilala natin. Hindi tayo gagawa ng plano natin sa Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos. Oo, yan ang totoo niyan. Pero kung kilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya na gagawa ng plano, kundi kasi kilala mo siya eh. Kilala mo siya eh. Eh sabi nga ng Biblia wala naman mahirap sa Panginoon. Ayan. So, kaya dito tayo sa may Genesis. Genesis chapter 14. 18. Genesis chapter 18. Genesis 18. Tingnan nyo, meron akong papakita sa inyo na napakagandang katotohanan. Genesis 18, dito sa verse number 17. Okay, sabi dito, pero mamaya babasahin ko sa inyo yung verse 14 kasi ang ganda na ito eh. Ito yung conversation ng ni Abraham, ni Sarah, at saka yung dumalaw sa kanila na mga angel of the Lord. O, dumalaw sila. May nagpakita sa kanila, niyaya ni at sabi nga ng Bible dito, ang kausap ng ni Abraham, ni Sarah, ay yung bumisita sa kanya.
sa kanila. Ngayon, sabi ng Bible dito, nung sinasabi ng kausap ni Abraham ay magdadalang tao si Sarah, natatawa si Sarah na parang hindi naniniwala. Pero sabi ng Bible, and the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child, which Emoel, sabi ng Panginoon sa kanila, eto, huwag niyong kakalimutan. Kaya huwag kayong matakot na gumawa ng plano para sa Panginoon. At lalong huwag kayong matakot na gawin yung plano ninyo. Kasi ang ganda nito, verse number 14. Basahin natin lahat kung hindi kayo giniginaw. Sabi dito, is anything too hard for the Lord? Di ba? Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap mula sa Diyos o para sa Panginoon? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life. And Sarah shall have a son. Sinasabi ng Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon pagka Diyos ang nagdeklara. Walang mahirap sa Panginoon pag Diyos ang gagawa. Tandaan nyo yan. So, itong gusto ko makita nyo dito. Ang ganda na ito eh. Sa verse number 15, then Sarah denied. Yan, nagdi-deny pa siya, nagsisinungaling pa siya. Saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, nay, but thou didst laugh. Sabi ng mga angel, hindi, tumawa ka. Sabi nila, and the men rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Ito yung conversation nila. Ito yung gustong-gusto ko dito. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Kita mo sabi ng Panginoon hindi ko itatago yung gagawin ko para kay Abraham. So meaning, may magandang plano ang Diyos sa buhay ni Abraham. Okay? Kinig kayo lahat. Maganda to. Puntan natin. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Ay, napakagandang plano ng Diyos kay Abraham. And all the nations of the earth shall be blessed in him. Yun. Kita nyo? Gusto ko makita nyo yung plano ng Diyos kay Abraham. Bakit? Una, tao ng Diyos sa Abraham. Tao ng Diyos sa Abraham. Ngayon, kung tinanggap mo rin si Kristo, tao ka rin ng Diyos anak ka rin ng Diyos So, naniniwala ko na bawat anak ng Diyos may the best at pinaka-the best na plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palagay nyo, naniniwala ba kayo, mga kapatid na nakikinig? Naniniwala ba kayo kung anak ka ng Diyos na may pinakamaganda na plano ang Diyos para sa iyo? Tingnan mo si Abraham. Ang tanong, nangyari ba yung plano ng Diyos kay Abraham? Nangyari. Israel became the mighty and great nation hanggang ngayon sa panahon natin. Kaya makita nyo, ang Israel walang makagapi. Okay, so una, gusto ko makita nyo yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. At nangyari lahat yon. Pero ito yung magandang katotohanan na makita din natin. Verse number 19. Ito yung maganda dito Sabi ng Diyos kay Abraham, for I know Him. Now, pakinggan nyo to. To know God is another thing, but yung Diyos ang may nakakakilala sa iyo, that's another thing. Parang hindi nakuha. Yung kilalanin mo ang Diyos at makilala mo ang Diyos, isang bagay na napakalaga yon.
Pero yung Diyos ang nagsasabi sa'yo na kilala ka rin, abay, napakaganda yon. Illustration. O, parang ganito. O, pakinggan nyo na maigi. Si Marcos, kilala natin na presidente natin. O, sinong Pilipino na hindi nakakakilala sa ating presidente? Wala. Ultimo bata, okay? Kilala. So, kilala natin bilang mga Pilipino na si Marcos, presidente ng Pilipinas. Kilala natin. Pero ang question ko, kilala ka ba personally ni Marcos? Hindi ka kilala. Pero ang kagandahan sa Diyos, kakaiba. Oh. Ang tao na nagsasabing tumanggap kay Kristo ay kilala niya bilang tinanggap na niya na Diyos at sariling tagapagligtas. Oh, kilala natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin. Pero ibang bagay, isang bagay na napakalaga yung sasabihin sa ng Panginoon, kilala kita. Di ba? Oh, palagay niyo mga kapatid. Yung Diyos natin ay hindi parang presidente yan na hindi nakakakilala personally sa lahat ng Pilipino. Katulad ni, gawin man yan na palagay ko, tapos na yung termino niya, hindi niya maisa-isa lahat yan. Napuntahan, yan. Puntahan si Alden, puntahan si Duen, puntahan si Sister Bibian, Brother Ole. Kulang yung 6 na taon. Hindi pa niya na isa-isa mga milyon na Pilipino. Pero, di ba, mirakulo na simula pa nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, kilala tayo ng Diyos personally. Kaya tinan niyo dito. Ito. Dito tayo sa John chapter 10. John chapter 10. John chapter 10. Okay, maganda to. Sabi ng Bible dito sa 27. John 10:27. Ano sabi dito? My sheep hear my voice and I know them. Kala mo yan ha? And I know them. Ang mga tupa ko, sabi ng Panginoon ay naririnig nila yung aking tinig. Pero hindi lang tayo naririnig, hindi lang natin naririnig yung tinig ng Diyos, kundi ang maganda dito, kilala tayo personally ng Panginoon. Kilala tayo. In fact, mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Kasi alam ng Diyos yung kahinaan natin, alam ng Diyos yung kailangan natin, alam ng Diyos yung kailangan natin bukas, alam ng Diyos yung kailangan natin sa susunod na panahon, eternally alam ng Diyos. Bakit? Kilala tayo ng Panginoon eh. Kaya maganda yung sinasabi diyan na kung kilala mo rin ang Panginoon, anong sabi niya? And they follow me. Dapat susunod tayo. Sayang naman. Kilala ka ng Diyos, hindi ka naman sumusunod. At ang sabi niya, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So makikita nyo, yung kung paano tayo gaano katindi yung pagkakilala ng Diyos sa atin. Balik tayo dito sa Genesis. Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kakilala at ano ang pagkakilala ni Abraham ay ng Diyos si Abraham. Tingnan nyo gaano kakilala ng Diyos si Abraham. Tingnan nyo, ano sabi ni Abraham? For I know him. Sino yung him dyan? Si Abraham.
that, ito ang napakaganda, He will commend His children. Yun. Tingnan nyo kung gaano kakilala ni Abraham o ang Diyos sa Abraham. Sabi niya, kilala ko yan si Abraham. Kaya niyang ikuman ang kanyang mga anak. Yun. Okay? Tayo, mga tatay, kaya ba nating ikuman yung mga anak natin? The word command, it means to set in order. To set in order. Ibig sabihin, kilala ng Diyos si Abraham na may maayos na pamilya o mga anak si Abraham. Kaya niyang iset in order yung kanyang pamilya. To put in order. The word command, it means to set in order. To put in order. O ano sabi ng Panginoon? Meron tayong Diyos na Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng kaguluhan. Di ba? So, makikita natin dito, ganun ang pagkakilala ni Abraham sa Panginoon. O pagkakilala ng Panginoon kay Abraham na may maayos na mga anak at kaayusan ang loob ng pamilya ni Abraham. Okay? Ang sabi ko sa inyo, ang kagandaan dito ay hindi lang kilala ni Abraham ang Diyos, kundi kilala rin ng Diyos si Abraham na ang mga anak at buong pamilya ni Abraham ay merong maayos para sa Panginoon. Okay? Pangalawa, ano sabi niya? I know him that he will command his children and his household. O, buong sambayanan ni Abraham maayos. After him, and they shall keep the way of the Lord. Yun, napakaganda yan. Ano yung kinikip nila? Ano yung ino-observe nila? Ano yung pinipreserve nila? Pakinggan nyo mga tatay, mga nanay. Okay? The word keep, it means to observe or preserve, to be faithful, or to continue. O, tinan nyo ha, gaano kakilala ng Diyos sa Abraham? Meron siyang maayos na pamilya para sa Panginoon, meron siyang tapat na pamilya para sa Panginoon. Okay? Kalahin niyo yan? Kaya yan ang pagsikapan natin mga kapatid. Pangatlo, anong sabi niya? Anong sabi diyan? To do justice and judgment. Ano yung justice? The quality of conformity to the law. The quality of conformity to the law. Ibig sabihin, talagang masugid talaga na tagasunod ni Abraham ang Diyos. Talagang masunurin talaga si Abraham sa Panginoon. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia, alam niyo ang sabi ng Biblia, Abraham, the friend of God. Kung meron mang diniklara ng Diyos na isa sa mga close sa Kanya, among Bible characters is no other than Abraham. Abraham. Okay? Ganun ka-close, kalapit, ganun ka-faithful si Abraham. Okay? So, and then the word judgment. Mahalaga yung salitang judgment. Yung word na judgment is right, lawful, in order. A divine sentence or decision. Ibig sabihin, pag gumagawa ng decision si Abraham, laging mula sa Panginoon. So anything na gagawin natin na decision, it must be based on the Word of God.
So makikita nyo, ganong kakilala ang Diyos si Abraham. Kaya makita nyo, ano sabi ng Panginoon? That the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken for him. O, akalain mo yan? Lahat ng plano ng Panginoon, lahat ng gustong sabihin ng Panginoon kay Abraham, lahat ng mga plano niya, sabi niya, hindi ko itatago kay Abraham. Sasabihin ko lahat yan. O, di ba napakaganda? O, tinan nyo ha, sino ang Diyos ni Abraham? Yung Diyos na nakakaalam, bukas, sa susunod na taon, ang magpakailanman, hindi pa man alam ni Abraham, bukas, pero sasabihin na ni Abraham, sasabihin na ng Diyos kay Abraham kung ano mangyayari bukas. Bakit? Kasi yung Diyos ni Abraham knows all things. O, ngayon, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, kilala nyo ba ang Diyos? Yan. Pangalawang tanong, kilala ka ba ng Diyos? O, ano ang pagkakilala ng Diyos sa iyo? Di ba? O, paano, pag sinabi ng Diyos, paano ko naman sasabihin sa iyo yung mga plano ko, magagandang plano ko sa iyo? Kung hindi ka naman nagsisimba, o linggo ka lang nagsisimba, o Wednesday hindi ka nagsisimba, o wala ka malang kaplano-plano, sabi ng Diyos sa iyo. So paano kita ngayon pagpapalain? Kaya nakuha niyo ba yun? Sabi ng Panginoon, ano mang plano ko sa'yo, imposible, pero sa Panginoon, ano sabi niya? Is anything too hard for the Lord? Di ba? Bakit ayaw natin gumawa ng plano para sa Panginoon? Sasabihin natin kasi ang hirap kasi. Ang hirap kasi magpaka-Kristiyano. Ang hirap. Alin kayo mas mahirap? Yung magpakamundo ka o magpaka-Kristiyano ka? Sige nga. Tinan nyo Sige, magpakasasa ka sa kamunduhan. Sige, magpakamundo ka. Anong gagawin sa'yo ng kamunduhan? Di wawasakin ka. Pero magpaka-Kristiyano ka. God will make everything easy. Maliwanag dito. Ang tanong, kailan nagkaanak si Sarah, si Abraham? Matanda na. Sa kanila imposible, kahit tayo, uugod-ugod na. Makinig kayo. Huwag niyo manang usipin yung gagawin niyo ngayong araw na ito. Isipin niyo muna, namnamin niyo yung pinag-uusapan natin. Ayun ako sinasabi ko sa inyo. Kaya ang maganda rin na makilala tayo ng Panginoon na sumusunod. Makilala tayo ng Panginoon na faithful. Makilala tayo ng Panginoon na pag gumawa tayo ng desisyon, ay mula sa Kanya. Hindi mula sa ating sarili, mula sa kamunduhan. Wawasakin ka lang yan, sisirain ka lang yan. Kaya, ngayon, ang tanong ko ganito, anong plano nyo sa buhay para sa Panginoon? Anong plano nyo? Samantalang ito, napakaganda. Kaya nga, medyo pang Panginoon dito, bakit ka natatawa, Sarah? Natatawa ka ba kasi matanda ka na, pero sabi ng Diyos sa'yo, magkakaanak ka. Sabi ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? Meron ba mahirap? Pag ang Diyos ang gumawa? Wala. Kaya, tandaan nyo yan. Isang bagay na kilala natin ng Diyos, isang bagay din na kilala tayo ng Diyos. Pero ang tanong, ano ang pagkakilala ng Diyos sa'yo? Sige nga, ano? Ngayon, challenge ko sa inyo. May plano kayo. At kung wala pa kayong plano, hindi pa huli lahat para magplano tayo. Kaya matakot magplano. Ang nakakatakot, walang plano sa Panginoon. Ngayon, tanong ko mga kapatid, ano na ngayon ang sinusunod natin na plano natin, ini-enjoy natin kung may plano tayo? Okay, so tanungin ko lang tong dalawa. Ikaw, huwag kayo maya, Alden,
Kasi alam ko may anak din kayo ng Panginoon. Dapat lang na may plano kayo. Katulad yan, may kanya-kanyang pamilya na kayo. Pag hindi nyo maayos ang sarili nyo, paano nyo maayos ang buong pamilya nyo? Okay, sige. Alden, anong plano mo sa Panginoon ngayon? Ang lahat. Eh, ang plano ko naman po sa taong na ito ay babalik-malik kami sa buong pamilya ko. Amen. Taon. Lahat ng mga dating ginagawa ko, yun nga, balik ulit. Yan ang plano ko po. Amen. Amen. Tama yun. Kahit na sabihin mong isa pa lang, ito lang yung plano ko muna, Pastor. Napakaganda na yan, Brad. The best yan. Sige, kausapin mo lang ako, Brad, kung anong pwedeng kong maitulong sa inyo, mai-share sa inyo. At umattend lang kayo palagi para mahamon tayo sa salita ng Diyos. Sige, thank you, Alden. Si Dwayne. Nasaan si Dwayne? Yan, sige, Dwayne. Morning po, sir. Oo. Yung plano ko naman ay ganun rin. Pag-transfer kami dito, pag matapos si Ariel doon sa yung transfer siya dito, para dito na kami. Oo. Good. Para kaming lahat. Tapos yung Brad, yung kasal ninyo ni ano pala ang misis mo? Si Pastor. Giselle. Sabi mo lang kung anong maitutulong simbahan. Huwag kang mahiya, Brad. Huwag kayong mahiya. Sabi ko, paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo dito. Isang pamilya lang tayo dito sa simbahan. Dapat nagtutulungan tayo. At saka wala dapat sa atin ayoko ng ganitong pananalita. Hindi ko dapat naririnig sa simbahan ito. Alam mo, lalapit lang yan pag may gusto yan. Ayoko ng ganon. Walang ganyan dapat sa atin. Okay? Magpapakita lang yan pag may kailangan. Walang ganyan sa atin. Okay? Ayoko ng ganyan. Ang pinakamaganda, ngayon ka lang nakita o kailanman ka nagpakita, mahalaga ay sa ating simbahan, isang pamilya tayo dito, dapat nagtutulungan tayo. Yun ang gusto ko. Anong pangalan nung... Si Mrs. mo, Alden. Si Mrs. mo. Ayan. Gusto ko lang marinig. Maganda yung narinig mo yung plano ni Alden. Dapat may magandang katuwang ka sa plano dapat ni Alden. Oo. Sige. Naiya? Huwag ka maiya. Nasaan na? Aliga. Hindi. Magsalita ka lang konti. Oo. Live tayo sa Itbulaga. Sige. Basta tulungan mo si Alden yung sinasabi niya. Narinig mo? Sinasabi ko. Yun. Okay? Tulungan mo siya. Huwag mong kokontrahin. Kontrahin mo lang si Alden pag naglalasing. Ayan. Amo lang nga kontrahin. Bautam no ko niya. Biro lang huwag mo tutuwanin. Ayan. So, sige. Tama yan, Brad. Gandang magsimulang bumalik sa Panginoon. Yan. Magkakasama tayo dyan. Magkakakampi tayo dyan pag ganyan ang magandang plano nyo. Sige, thank you. At marami pa tayong dapat pag-usapan pero limitadong oras.
Marami mga papasok. At ingat kayo, huwag niyong kakalimutan yung ating service mamaya at mag-area at bukas ay linggo. So, dapat maghapon bukas. Okay, so thank you sa mga narinig natin at papatuloy tayo sa Panginoon at magtulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Sige, tayo manalangin. Pray tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na inyo pong binigay. Pagpalain niyo po ang mga anak ninyo. Narinig niyo po yung plano ni Alden, ni Dwen. Panginoon, at tulungan niyo po sila at magkatulong-tulong kami, Panginoon. Ano man pong pagkukulang ng bawat anak ninyo, kahinaan ay dalahin ko, Panginoon, na kami gawin yung instrumento, Panginoon, para magkatulong-tulong po kami. Na gamitin nyo, makilala kayo ng lubusan at gamitin nyo, Panginoon, ng matapat at i-bless nyo ang kanya-kanyang pamilya ng bawat isa. At ganun din po, Panginoon, yung pangangailangan ng mga anak ninyo mula sa spiritual hanggang sa material na pangangailangan. At ganun din po, napakalamig ang panahon, Panginoon. Kaya dalangin namin na ilayo nyo kami sa anumang karamdaman, sakit, Panginoon. At yung pong may mga karamdaman, pagalingin nyo po, Panginoon. Salamat po at pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali. Batiin ko lang ito mga ano. Ayan, thank you, si Raquel. Ayan, okay. So sila, Sister Agapita, Sister Heidi, si Sister Virgie, Arong, yan, si Brother Jerry, Brother Gilbert, Sir Ariel, Sir Vicky, Brother Serto, si JC, kumusta ka na, Brad? Sila, Brother Gary, ayan, si Krisha, si Sister Maricel. Baka gusto nyong bumili ng kape, mga kapatid, merong masarap. Yan ang business ni Sister Maricel. Kape, wag na kayong bumili sa labas. Dito na tayo sa church. Meron pong dito. Meron dito. Yan, yan, Sister Emilia, Sister Boris, Sister Geraldine, Sister Luz, yan. Si Sister Heidi. Sino pa? Philip. Gusto ka na? Si Go Desilen. Yan. Okay, sige. Thank you. Si Insan ko, si Rosanne. No, kumusta? Kumusta, Insan? Okay, so thank you. God bless you all. Love you all. And kita-kita tayo mamaya. At bukas, yan, kita-kita tayo. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. Yan, sige. Thank you dyan sa village.